Kayo ba ay naniniwala sa mga paranormal game? Kayo ba ay naniniwala na kapag may nagambala kayo sa pamamagitan ng mga paranormal game, ay maaari kayo nitong balikan? Kayo ba ay naniniwala sa mga bagay na ito? Well, ngayon ay may babasahin tayong isang kwento ng ang dating naglalaro ng mga paranormal game. Then nung maka-experience siya ng kakaiba, ay dito nagbago ang kanyang pananaw. So ang kwentong ito ay nabasa ko lang, no? Kasi nung mga nakaraan ay nag-announce ako na yun nga magbabasa tayo ng mga kwento, ilan bukod sa paglalaro ng mga paranormal game. And then tamang-tama na merong tayong isa sa mga viewers ang nakaranas ng kakaiba o nakaranas ng nakakatakot matapos gawin ang isang paranormal game. Kaya mapalad tayo na mabasa natin ang kanyang kwento. By the way mga kaparing, ako si Mr. Godlex, isang paranormal at nagbabasa rin tayo ng mga horror, Tagalog horror stories, mga totoong kwento ng kababalaghan. At ngayon ay nandito yung kwento na babasahin natin. And so bago tayo magsimula, don't forget to like and subscribe. At kung nais yung mabasa natin ang inyong mga kwentong katatakutan, ay isend lamang sa ating official Facebook page na Mr. Godlex. So let's go. Hello Kuya Alex. Di ko na lamang pong babanggitin ang pangalan ko. Sana po maitago nyo ang tunay kong pagkakakilanlan. Katulad po ninyo, ay dati akong mahilig sa mga paranormal. Nga po pala napanood ko yung isa sa mga paranormal content nyo. And honestly, sobra akong kinilabutan dahil gaya nyo ay gumagawa rin ako ng ganon. Gusto ko kasing mapatunayan kung totoo ba ang mga paranormal game. Kaya nagpasya ako na subukan ang ilan sa mga larong ito. So ito na nga po yung nakakakilabot na nangyari sa akin na naging dahilan kung bakit tinigil ko na ang paggawa ng mga paranormal game. Nangyari lamang po ito ilang linggo na ang nakalipas. Umalis sila mama noon kaya mag-isa ako sa bahay. Kaya puro lang ako laro at tamang nood lang ng mga prank videos sa YouTube. So man, literal talaga, no? Kahit naman ako, pag may pagkakataon, talagang gagawin ko talaga, no? Like katulad nga dun sa kwento, 'di ba? Nagkataon na mag-isa lang siya sa bahay nila at nagkataon na 12 midnight pa. Kahit ako na makakita ako ng mga gano'n, para malaman ko kung totoo nga ba o totoo nga ba talaga na ang mga paranormal game ay puwede kang makatawag o puwede kang may magambala ng mga espiritu. Gagawin at gagawin ko talaga, lalo na 'pag may pagkakataon tayo na gawin 'yon. Well, malapit na tayo sa exciting part. So, tuloy tayo sa kwento. Nung mga 12 midnight na, gising pa rin ako kasi nga inaantay ko noon na dumating sila mama. Kaya patuloy lamang ako sa pinapanood ko until may nakita akong isang video mula sa isang banyagang YouTuber. Yung video po basically ay paranormal game. Dahil nga sa na-curious ako, so pinanood ko yung video niya. By the way, yung paranormal game po ay Dark Mirror. Yung haharap ka po sa salamin ng 12 AM tapos nakapatay lahat ng ilaw at tanging kandila lamang ang bitbit mo. So ganun nga po Sir Alex ang ginawa ko. Ginaya ko yung napanood ko. Sakto din naman na wala nun sila mama at 12 midnight na rin. Gusto ko rin kasi malaman kung may mga multo sa bahay namin kasi ayon kila mama ay may nagpakamatay raw doon sa bahay namin. Yung dating nakatira daw kasi na padre de pamilya ay nagpakamatay nang malaman niya na may kabit ang asawa niya. Di ko na po papahabain pa Sir Alex. So ito na nga po. Kumuha po ako noon ng kandila at pinatay ko ang ilaw. After noon ay sinindihan ko agad yung kandila at humarap po ako sa salamin. At first, kalmado pa ako kasi ang nasa isipan ko noon ay hindi totoo yung mga ganong paranormal game and ginagawa lamang nila yun for views at para kumita. Kaya talagang malakas ang loob ko na walang mangyayari. Gaya nga po ng napanood ko sa YouTuber na yon, sinunod ko yung mga ginawa niya. Gaya po ng nasa video, pinatay ko muna yung kandila and totally na madilim na ang paligid ko. Nakaharap po ako noon sa salamin at saka ako huminga ng malalim. 3 segundo ang nakalipas, sinindihan ko ulit yung kandila at pagharap ko po sa salamin ay may nakita akong lalaki na nakapigti. As in, hindi ako makapaniwala Sir Alex sa nakita ko. Munti ko na po mabitawan yung kandila dahil sa gulat. Noong mga oras po na yon ay nakapatay ang lahat ng ilaw. Sinadya ko po talaga yon kasi yun ang rules
sabi dun sa YouTuber. Bigla po akong humarap sa likuran ko pero wala naman. Tapos pagkaharap ko po ulit sa salamin, halos maimatay ako sa nakita ko, Sir Lex. Nagbago yung replika ko sa salamin. Nakita ko ang sarili ko sa salamin na nakabigti. At yung lalaking nakita ko kanina sa salamin na nakabigti rin, nakatayo na po at may hawak na kandila. Parang nabaliktad, Sir Lex. Kasi ako na yung nakabigti sa likuran niya at siya naman ang may hawak ng kandila at nakaharap sa salamin. Grabing takot ko nung mga oras na yon, lalo na nung ngumiti siya. Kaya bigla ko agad pinuksan yung ilaw at napatakbo ako palabas. Di na ako pumasok pa, Sir Lex. Sa labas ko na talaga inantay sila mama. Pawis na pawis ako noon at halos maiyak na sa sobrang takot. Maya-maya po ay dumating naman agad sila mama at doon ko na kinwento sa kanilang nangyari. As usual, Sir Lex, hindi sila naniniwala at pinagtawanan pa ako. Kaya magmula nun, di ko na talaga ginawa pang paranormal game na yon. Ikaw ba naman kasi na makaranas ng ganun? Hindi ka ba talagang kikilabutan at magkakaroon ng trauma? Actually man, ako meron din akong ganitong karanasan dati nung gumawa ako ng paranormal game, yung Midnight Man. Ang kaibahan lang is yung akin is midnight game. Di ko alam kung nagkataon lang ba to, pero kung napanood nyo na yung paranormal game na ginawa ko na midnight game ng 12:00. So, which is 1 AM ko na yung nagawa. Yung larawan sa likuran ko is bumagsak. Susunod nating tatawagin. Habang patuloy na binabanggit ko ang pangalan ni Midnight Man, ay bigla na lamang may bumagsak na larawan na labis kong ipinagtaka dahil ito ang unang beses na bumagsak ang larawan na ito. I don't know kung nagkataon lang ba o well, isang paraan yon, no, ng mga ghost spirit o mga bad spirit o mga demon na natawag natin para ipakita na nandun sila sa paligid at nagambala natin sila o natawag natin sila. Nevertheless, mga parang diretso tayo sa kwento. Tuloy natin. So, yun nga, tumakbo siya sa labas. Well, kahit sino talaga, pag sa'yo nangyari yun, no, tatakbo ka talaga palabas. Isipin mo nagpa-paranormal game ka, may hawak kang kandila, pagkatapos may nakita ka na sa likuran mo, sa salamin, na may nakabigti, tapos pagharap mo ulit, is ikaw na yung nakabigti. At yung nakita mo nakabigti kanina, siya na yung pumalit sa'yo. Yung kaluluwa na yung pumalit sa'yo at gumagawa ng paranormal game. Well, bihira yung mga ganun, di ba? Kahit kanino mangyari yun, man. Ang creepy tignan, sobra. Di ko lang alam kasi baka mamaya, nagtataka ako, baka yung nakabigti na nakita niya, is baka yun yung padre de pamilya na namatay o nagpakamatay dahil nalaman nga niya na niloloko siya ng asawa niya. I don't know, mga kapareng. Or pwede rin naman na isa yung bad spirit o mga multo na nandoon sa bahay nila na natawag niya. No, hindi ko lang alam. Or pwede rin yung demon kasi nga, 'di ba? Nung makita niya yun nung una sa harap ng sa mismong salamin na nasa likod niya is nakabigti. Tapos nung humarap siya sa likuran at wala, pagbalik niya sa pagharap sa salamin is yun siya na ang nakabigti, is siya na ang nakabigti ang at yun na ang pumalit sa kanya. So pwedeng demon ang may gawa nun. No, di lang natin alam. So yun, mga kaparing, salamat sa pakikinig sa isang bagong kwento, kababalaghan, no, na binahagi natin sa inyo. At ito lang, payo ko lang dun dun sa nag-send nito. Ayaw niya kasi pakilala yung pangalan niya. Alam niyo na, masyadong confidential. Char. Well, ito lang, bago ka gumawa ng mga paranormal game, next time, kung gagawa ka pa ulit, is importante pa rin talaga yung magdasal, no, bago magsimula. Marami tayo, lahat tayo, iba-iba yung mga paniniwala natin, no? Marami sa atin ang hindi naniniwala sa mga ganito at marami din naman ang naniniwala. Pero, yun nga, wala namang masama kung pag sinubukan nyo, is importante pa rin na magdasal para sa protection natin
Okay, sabihin na natin hindi totoo yung mga paranormal game. Ang importante, 'di ba, is nakapagdasal tayo bago magsimula kasi alam natin na nag-e-exist ang mga demon, nag-e-exist si Satan. So, puwede niyang gamitin ang larong 'yan para gambalain ka o saktan ka. Kaya importante pa rin talaga ang proteksyon galing sa itaas. So, yun nga yung ginagawa ko bago ko, sinisimulan yung mga paranormal game na ginagawa ko usually tuwing alauna. Karamihan dun is mga delikado pa, alam mo yun, talagang makakatawag ka ng mga demon. Ang ginagawa ko muna is nagdadasal muna ako para sa protection ko. So yun nga, wala namang nangyayari sa'kin. Well, di natin puwedeng sabihin na dahil sa hindi totoo, marami na kasing nakakaranas ng ganito, 'di ba? Kasi timing kasi yan, eh. Importante na gawin kasi yung mga ganitong laro ng mga midnight 'no, 12:00, 3:00. Yan may pagkakataon na hindi gagana, depende yan sa lugar. Kasi puwede na walang multo doon sa kung saan ka nagsagawa ng paranormal game. Kaya importante na gawin 'to sa mga, lugar na may history ng kababalaghan o may mga nagpapakita o may mga nagpakamatay o may mga namatay na ang kaluluwa is nananatili pa rin do'n. So yun man, maraming maraming salamat sa pakikinig at panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at pindutin ang notification bell para 'pag may mga bago tayong paranormal game o kaya ay mga horror stories ay isa ka sa mga unang makakapanood. So yun, God bless sa inyong lahat. I'm Mr. Godlex. Bye.